Nitong nakaraang linggo, tumungo si Pangulong Rodrigo Duterte sa Hulo-Sulu para bigyang pagkilala ang 8 sundalong sugatan na nakipaglaban sa bandidong Abu Sayyaf. Sa kabila ng kaabalahan ng Pangulo, nagpaabot ng mensahe sa mga Katoliko bilang pakikiisa sa paggunita ng All Saints Day at All Souls Day. Bumisita rin ang Pangulo sa puntod ng kanyang mga yumaong mahal sa buhay sa Roman Catholic Cemetery sa Davao. Nitong Miyerkules, pinasalamatan ni Pangulong Duterte si dating Pangulong Fidel Ramos sa kanyang serbisyo matapos itong magbitiw bilang Special Envoy to China. Samantala, pinangunahan naman ng Pangulo ang ceremonial send-off sa 17 mangingisda ng Vietnam matapos mahuli ang mga ito ng Bureau of Immigration noong 8 ng Setyembre dahil sa paglabag sa Republic Act 10654 o illegal, unregulated and unreported fishing at kawalan na rin ng entry visa. Dumalo rin ang Pangulo sa Regional Convention ng Integrated Bar of the Philippines kahapon o noong Friday kung saan sinabi nito na handa niyang italaga ang mga nagsulong ng karapatang pantao na may ranggong kalihim para silipin ang usapin na umano'y paglabag dito. Tunghayan natin ang report ng aming kasamang si Sweden Velado. Habang abala ang lahat sa paghahanda para sa Undas 2016, mula Davao ay lumipad patungong Hulo-Sulu nitong Lunes si Pangulong Rodrigo Duterte upang bigyang pagkilala at sabitan ng pins ang 8 magigiting na sundalong nakipaglaban sa bandidong grupong Abu Sayyaf nitong linggo. Sa pangunguna ni Brigadier General Arnel de la Vega bilang commander ng Joint Task Force Sulu, 8 kasapi ng Abu Sayyaf ang naiulat na napatay sa sagupaan habang marami rin ang nasugatan. Kasamang pumunta sa Sulu ni Pangulong Duterte sina AFP Chief of Staff Ricardo Visaya, Army Chief Lieutenant General Eduardo Año, AFP Chief Surgeon Brigadier General Mar Mejia at iba pang miyembro ng Joint and Personnel Staff mula General Headquarters ng Camp Aguinaldo. Araw ng Martes, nagpaabot ng mensahe ng pakikiisa si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Katolikong ginunita ang All Saints Day at All Souls Day. Pinaalalahanan naman ng pamahalaan ang publiko na panatilihin ang kataimtiman nito at ipinagbawal ang pagdala ng matutulis na bagay, alak, loudspeakers at maging gaming cards tulad ng baraha para sa mas maayos, malinis at iwas krimen na undas. Mahigit 7,500 pulis ang itinilaga ng Philippine National Police hanggang 2 ng Nobyembre sa mga sementeryo, terminal ng bus, paliparan, pantalan at iba pang strategic areas. Sa bisa ng Proclamation No. 1105, ang October 31 at November 1 ay idineklarang special non-working days ng Malacanang. Samantala, tulad ng marami, binisita rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang puntod ng kanyang mga yumaong mahal sa buhay. Mahigpit ang ipinatupad na seguridad pasok sa Roman Catholic Cemetery sa Davao kung saan naroon ang puntod ng mga magulang ng Pangulo na sina Don Vicente at Doña Soledad. Ito ang kauna-unahang pagbisita sa nasabing himlayan ng dating alkalde ng Davao na ngayon Pangulo na ng bansa. Miyerkules, tinanggap ni Pangulong Duterte ang pagbibitiw ni dating Pangulong Fidel V. Ramos bilang Special Envoy to China. Pinasalamatan ng Pangulo si Ramos sa kanyang serbisyo sa kabila ng matandang edad. Sabi niya, nagawa ko na yung gusto mo ko. Parang nagawa ko na yung gusto mong pagawa sa akin. Parang nauna siya to break the ice. Use the word. I have broken the ice between, kasi hindi nga medyo maganda. Siya yung expeditionary force ko doon. Sabi niya na ibigay ko na sa nagawa ko na yung inutos mo sa akin. Pakikinggan din umano ng Pangulo ang payo ng dating punong ehekutibo pero paninindigan niya ang kanyang matapang na paglaban sa korupsyon, droga at krimen bilang pagtupad sa kanyang pangako sa taong bayan kahit pa raw makulong siya dahil dito. Matatanda ang binatikos ni Ramos si Duterte sa pag-atake nito sa Estados Unidos na nag-ugat sa pagbabanta ng nasabing bansa na puputulin nito ang ayuda sa Pilipinas kung hindi ititigil ang extrajudicial killings. Ang akin is matter of honor. Di kami nagkaintindihan dyan. It is all right for America to criticize me sa extrajudicial killing. Talagang maraming namamatay ngayon kasi ngayon nagtatrabaho ang pulis. Noon kasi hindi nagtatrabaho, nakihalo, nakisawsaw pa sa droga. That's one thing different. Everybody should realize that.
Isa rin sa mga pinuna ni Ramos ang pagtutol ng Pangulong kilalanin ang Paris Climate Change Pact. Pero nilinaw ng Presidente na wala pa talaga siyang desisyon kung makikiisa ba siya sa kasunduan o hindi. I will follow what my advisors would tell me. If Gina Lopez would tell, if the National Pollution Control says it, it's good. And if the legal advisor says that I should sign, then I will sign. Hindi naman nababahala ang Pangulo sa nais ng isang senador sa Amerika na i-pull out ang kanilang mga gun company sa Pilipinas dahil marami pang bansang maaaring pagkunan ng mga armas. Remember what the Russian, the diplomat said. Come to Russia, we all have here anything you need. Sa ibang balita mula sa Sual, Pangasinan ay masayang umuwi pabalik ng kanilang bansa at mga pamilya ang 17 Vietnamese fishermen. Mismong si Pangulong Duterte ang nanguna sa ceremonial send-off para sa kanila. Matatanda ang nahuli sila ng Bureau of Immigration noong 8 ng Setyembre dahil sa paglabag sa Republic Act 10654 o illegal, unregulated, and unreported fishing at kawalan na rin ng entry visa. Subalit base sa resulta ng investigasyon ng Provincial Prosecution Office ng Ilocos Sur, hindi intensyon ng mga nahuling mangingisda na pumalaot sa atin. Subalit dahil na rin sa lakas ng alon dulot ng habagat at persang galing sa paparating na bagyong Ferdy, noong mga panahong iyon ay napadpad sila sa ating teritoryo. Nitong 28 ng Setyembre ay nagtungo ang Pangulo sa Vietnam para sa 2 araw na working visit. Kasunod nito ay pag-anunsyo ng Pangulo na palayain na ang Vietnamese fishermen bilang pagtalima na rin sa mga napagkasunduan at napag-usapan ng dalawang bansa. Ayon sa Pangulo, bilang parehong Asians at kasaping bansa ng ASEAN, dapat ay mas mabilis na natutugunan ang kahiligan ng bawat isa, lalo pat matagal na rin nating kaibigan ang Vietnam. Happy that I'm here to send off my fellow human being. Yan ang importante sa lahat eh. Bago umuwi ay may pabaon pang iniabot ang ating pamahalaan sa pangunguna ng DSWD sa mga mangingisda. May tig-iisa silang bag na may lamang mga jacket, toiletries, bigas, gulay at iba pang pagkain bilang supply habang pumapalaot pabalik ng Vietnam. Naisa nang sagutin ng gobyerno ang kanilang plane tickets, subalit hiniling ng mga mangingisda na makabalik sa kanila gamit ang kanilang fishing vessels na ating din namang pinagbigyan. Sa ngalan ng 17 Vietnamese nationals, labis ang pasasalamat ni Vietnam Ambassador Trong Tuyong sa kabutihang loob ng kasalukuyang administrasyon at mga Pilipino. Habang buhay aniya nila itong maaalala sa kanilang puso't isipan. Araw ng Huwebes, inilatag ng Duterte administration ang infrastructure projects para mapabilis ang government spending, paglago ng ekonomiya ng bansa at nang makasabay ang Pilipinas sa iba pang bansa sa Asia. Ang battle cry ng gobyerno ay build, 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 na ibig sabihin ay hindi hihinto ang pagtatayo ng mga infrastructure projects 24/7. During the period of construction, of course, many jobs are created. And because we are going to do these infrastructure projects in a work regimen of 24/7, maraming employment, maraming jobs ma-generate. Kasi 3 shifts na yun eh. And moreover, instead of, for example, finishing a project in 3 years, it can be done in 1 year if we really do them 24/7. Aabot sa 800 billion pesos ang nakalaan sa infrastructure projects sa susunod na taon at aabot naman sa mahigit 8 trillion pesos ang ilalaan sa infrastructure projects sa 6 na taon ng Administrasyong Duterte. Ayon kay DPWH Secretary Villar, target ng gobyerno na itaas sa 5 to 7% ng gross domestic product ang infrastructure spending ng gobyerno mula sa average na 2.2% sa mga nakalipas na administrasyon. Ilan lamang sa mga malalaking proyekto ay ang tulay na magdudugtong sa Iloilo, Guimaras, Negros at Cebu, Manila-Clark Railway Project, Mindanao Railway, Regional Airport Development, Roro Port Development at ang Clark Green City. Tiniyak din naman ng mga kalihim ang transparency ng mga proyekto ng pamahalaan na makikita sa gagawing Freedom of Information Portal kung saan nakalagay ang estado ng proyekto at mga kaukulang dokumento. Hindi lang direksyon sa trapiko at transportasyon, kung hindi pangkalahatan ekonomiya, na kung saan mababahagi at magiging pundasyon ng development and growth ang mga infrastrukturang aming ipapakita at i-explain sa inyo.
Samantala, matapos ilatag ng pamahalaan ang mga proyektong pang-infrastruktura upang masolusyonan ang krisis sa trapiko, binigyang diin ni Transportation Secretary Arthur Tugade na kailangan talaga nila ang emergency powers. Kailangan ho natin yung emergency power para ma-expedite. We will be FOI compliant. We shall be transparent and we shall be accountable. Kung maipagkakalob sa pamahalaan ang emergency powers, marami sa mga infrastructure at transportation project ang kayang matapos sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Giit ni Tugade, hindi naman sila humihingi ng emergency powers para sa buong 6 na taon na panunungkulan ni Pangulong Duterte. Subalit kung hindi talaga sila mapagbibigyan, tuloy pa rin ang mga proyekto. Gagawin pa rin ho namin yung, kung hindi bibigay, di gagawin namin yung ginakala namin dapat gawin. Pero magkakaroon ho ng antala. Is the population willing to wait some more? Ang hinihingi lang ho naman namin is a window of 2 years. Dagdag ni Tugade, makatitiyak naman ang Kongreso at Senado na magagamit ng tama ang emergency powers. Doon sa sinumiti naming batas, meron tinatawag na Oversight Committee. Ang Oversight Committee composed of members of Congress na kung saan pwede nilang repasuhin, tignan at gabayan ang mga proyekto before, during, and after. Ngayon pa lang, hiniling na ni National Economic and Development Authority o NEDA Chief Ernesto Pernia ang suporta at pag-unawa ng publiko oras na simula na ang konstruksyon ng mga proyekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Makasaysayan naman ang muling pagkikita ni na Pangulong Duterte at MNLF Founding Chairman Nur Miswari simula nang magtago si Miswari dahil sa kasong rebelyon. Sa pagkikita ng dalawa sa Malacanang, agad silang nagkasundo na palakasin ang tulungan para tiyakin ang kaayusan at kapanatagan sa Mindanao. Dumating sa Maynila si Miswari kasama si Presidential Advisor on the Peace Process Jesus Doreza matapos suspendihin ng Pasig Regional Trial Court ang implementasyon ng warrant of arrest laban sa MNLF leader. It is with great happiness that I announce to the nation that Chairman Nur Miswari, our brother who heads the MNLF, has finally decided to just accept my invitation for him to talk to us. He has obliged, and we are very grateful. Secretary Doreza just did the legwork and all. He was able to pave the way for Chairman Nur to come here, I said, upon my invitation. There is that pending warrant which is lifted now upon my orders so that we can talk. And I would like to assure Brother Nur, that there is never an intention to deprive you of your liberty. So far as we can remember, when I was Vice Mayor, you were touring Mindanao, and I accepted you with open arms, and I said that maybe someday we can finally talk about peace. And little did I know, Brother Nur, that by the grace of Allah, I became the President of this Republic. And in the twilight of our years, we would be able to talk about the problem of our country, the revolution that you have led all these years, and finally understanding on a common ground with government. And that I assure you, I said, as you have narrated, we will come up with the modality and then, of course, how to place us in our proper homeland, our Mindanao, and that we will talk about the Bangsamoro Authority. Nauna nang ipinahayag ng Pangulo ang mahalagang kontribusyon ni Miswari para sa kapayapaan sa Mindanao kasabay ng paglansag sa teroristang grupong Abu Sayyaf. You know, Brother Nur, this is not really to pull my own chair. But when I was talking to a lot of the Americans, and I reminded them of the several massacres
not only in Holo but in Samar, the bell that was from the church there was taken out by the Americans, and because one colonel died there, an American, every male 10 years and above had their heads cut off also. So these are the things that I said contributed to the lot of injustice, and you have to pardon the next generation, for we did not know, at least the Filipinos now in Mindanao. So we would like to ask that we work together with our Moro brothers and create a country that is just and that is good, and that would be for the next generations to come. Inialok pa ni Pangulong Duterte ang kanyang podium para sa talumpati ni Miswari. Dito, agad ipinaabot ni Miswari ang pasasalamat sa Pangulo na itinuring nitong unang Pangulo ng Pilipinas na nagbigay halaga sa Bangsamoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I began my statement with this universal greetings of peace of the Islamic world, because peace is of most vital humanitarian value to us. I came here just to see the President, not thinking that I would be having this press conference, because I came here only in answer to the invitation of the President, the man whom I respect and trust. For I believe, as I said during the campaign, that is one single man who can provide solution to the problem of peace and order in our homeland. I'm not so sure about Visayas and Luzon, but our homeland of Mindanao, because that's the place where I was born, that's the place where I intend to die. Kinilala rin ni Miswari ang kampanya kontra iligal na droga ng Duterte administration. Just allow me to reiterate my sense of gratitude to the President and my promise that should he need our cooperation in his campaign for peace, you can count on us, Mr. President, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiwala si Presidential Communications Secretary Martin Andanar na ang pulong ng dalawa ay magbibigay daan para mapabilis ang pagpapatibay ng prosesong pangkapayapaan sa Mindanao. At nitong Biyernes, hinamon ni Pangulong Duterte ang mga kritiko ng anti-drug campaign at independent foreign policy ng pamahalaan. Sa kanyang pagsasalita sa Regional Convention ng Integrated Bar of the Philippines sa Manila Hotel, sinabi ng Pangulo na handa niyang italaga ang mga nagsusulong ng karapatang pantao na may ranggong kalihim para silipin ang usapin ng umano'y paglabag dito. Alam mo, sa totoo lang, I'd like to host a dinner for lahat ng human rights and the bleeding hearts. I will tell them, I will commission you, I'll appoint you officially presidential advisors, and I will raise you to the level of a cabinet member. You prepare a plan. At saka yung mga military na who do not agree with me because they think that I'm closing my ties with America. Ginagawa lamang anya niya ang kanyang trabaho bilang Pangulo ng Bansa, kaya hindi siya natitinag sa bantang kudita ng mga sundalo na itinuring nitong pro-US. Sa harap na rin ito ng isinulong niyang independent foreign policy kasabay ng maaanghang na pahayag laban sa Amerika dahil sa pagkwestiyon sa kampanya kontra iligal na droga. Sa kasalukuyan ay bibigyan pansin nito ang umano'y kidnapping sa bansa. Most of them
talagang nag-schooling yan right after in their days along the career, pupunta ng Amerika yan kasi nag-aral yan doon. And some of them really, well, fundamentally nothing because police work. Just my tirades against America. So, if you think that you can help, sabihin mo sa akin, because I will appoint you a group of presidential advisors with a cabinet position or without a portfolio, but the rank of a cabinet. And I will follow your instruction to a T. Kaya ayaw sa akin, madali. Ano the military or the police things that I do not, no need for ikudita. God, you are wasting your bullet. Go to Malacanang, we'll have coffee, then I will myself will swear you to run this republic and solve the problem. Ipinagtanggol rin ng Pangulo ang pakikipag-usap niya kay MNLF Founding Chairman Nur Miswari pati na ang usaping pangkapayapaan sa rebeldeng komunista. Aminado ang Pangulo na mahirap ang kanyang trabaho at halos madaling araw na siya natutulog sa pagbabago ng mahahalagang dokumento. Para sa PTV News, Sweden Velado.